Amen. Let's all read Judges chapter 1, verses 12 to 15. Altogether, and Caleb said, He that smiteth Kirjath-sepher and taketh it, to him will I give Achsah, my daughter, to wife. And Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it, and he gave him Achsah, his daughter, to wife. And it came to pass, when she came to him, that she moved him to ask of her father a field. And she lighted from off her ass. And Caleb said unto her, What wilt thou? And she said unto him, Give me a blessing, for thou hast given me a south land. Give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the nether springs. Amen. Amen. So kung mababasa natin dito, sa verse 15, yung sabi ng babae, bigyan mo ko ng pagpapala. Blessing, no? Ganun, pag ama, inheritance, blessing. Hindi mo pinaghirapan, kumbaga. Sabi niya, binigay mo na lang din sa akin yung lupa sa sur, bigyan mo rin ako ng springs of water. Diba? Bakit? Maraming tao mahilig kumuha ng kumuha. Okay, meron ka na, pero hingi ka pa ng hingi. Merong pangit na ugali na makikita mo sa mga tao na gusto nilang kunin yung hindi naman nila pinaghirapan. Na kung tutusin, kaya sabi rin ng Biblia, na sumpa sa kanilang mga magnanakaw yung kayamanan nila. Bakit? Hindi mo yun pinaghirapan. At kung gagamitin mo yun, napakabilis lumaho. At iisipin mo, gusto mo na naman magnakaw. Bakit? Kasi hindi mo pinapahalagahan yung ibig sabihin ng paghihirap. Kaya tuwing may nagbibigay sa'yo, ang liit lang para sa'yo. Maliit na bagay lang yan. Yun yung sakit ng mga magnanakaw. Diba? Kaya tayo dapat, matuto tayong magbigay. Hindi lang puro pingi. Hindi lang kuha ng kuha. Diba? Yun yung naging ugali ng babaeng to. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong halimbawa sa buhay ni Achsah, Panginoon, na isang babae na gutom lagi at hindi nabubusog. Ang kanyang mata ay walang pakundangan, parang impyerno, Panginoon. Gayon din, Panginoon, naway kami matuto'y makontento dito sa lupa at matuto kaming magutom para sa mga bagay na makalangit at patungkol sa aming relasyon sa iyo. Naway patuloy naming linisin at di kami makontento sa ugali namin, lalo mo pa kaming hubugin at gamitin hanggang sa mabigay na namin ang buong buhay namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging mahusay, mag-aral, magpundar para sa langit, hindi sa aming mga sariling kayabangan. Bigyan niyo po ng kalinawagan ng mga makikinig ngayon. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. Sige po, magsiupo po tayo. Proverbs chapter 30 verses 15 to 16. Sister, flash mo ba? Amen. Sige. The horse leech. Okay, ano yung leech? Alam niyo yung leech? Linta. Ibig sabihin, yung linta na mahanap sa kabayo, parang limatic. Na pag naglalakad yung kabayo, biglang kakapit. Merong anak, may dalawang anak daw na babae, yung horse leech, na umiiyak. Bigay. Ibig sabihin, isa rin tong pagbibigay, halimbawa, reminder, kumbaga, pagpapaalala sa mga may anak na babae. Hindi porkit babae anak mo, sasabihin mo, ginagawa kong prinsesa. Hindi maganda yun. Kailangan mo pa rin disiplinahin yan. Pero maraming babae, pag pinapalaki, parang prinsesa. Gusto ko siya tratuing prinsesa para pag nagkaasawa siya, tatratuin siyang prinsesa. Kalukuhan po yun. Tinuturuan mo yung anak mo maging tamad. Sabi niya, tinuturuan ko maging prinsesa, hindi ko yan pinapaghugas ng plato. Kaya ngayon, pag nagkaasawa yung babae, bakit mo ako papaghugas ng plato? Yaya ba ako?
Diba? Kalukuhan yun. Tinuturuan mo yung asawa mo maging, anak mo maging tamad. At yan ang magiging ugali niya. Bigay, bigay. Bigyan mo ko, bigyan mo ko. Diba? Yung katagana, isang tuka, isang kahig. Kuha ng kuha. There are 3 things, may 3 bagay na hindi nakokontento o 4 na nagsasabing ito'y sapat na. Na hindi nagsasabi. Hindi nagsasabing ito'y sapat na. Verse 16, ano yung 4 na yun? Yung libingan, hindi nauubos. Araw-araw may namamatay. Ewan ko kung may nagsabi na sa inyo sa eskwelahan. Alam nyo ba kada 15 seconds may namamatay? 15 na segundo may namamatay. Ngayon may namamatay, hindi natin alam. Sunod-sunod. Sa araw na to, ilan yung namatay? Search nyo ngayon, pag mamaya. Pagtapos na ilan yung namatay ngayong araw. May kita nyo, araw-araw may namamatay. And the barren womb. Diba? Tao gusto niya yung wala siya. Alam mo, pinagpala, ito yung nakita ko sa ilalim ng araw. Pag may nakita kayong pamilya, lalo na Kristiyano, hindi sila pinagpapala ng anak. Gustong-gusto nila magkaanak. Kaya ano gagawin nila? Pag hindi Kristiyano, sasabihin niya, Mari, bilhin ko yung anak mo, aampunin ko. Diba? Ano? O kaya, aampon. Mag-aampon sa bahay ampunan. At bilang Kristiyano, pag hindi ka nagkaanak, pagpapala yan. Una, para makafocus ka lalo sa ministry. Pangalawa, para maalagaan mo. Kasi ano bang trabaho ng relihiyon? Ano ba trabaho ng church? Alagaan yung mga babaeng wala ng asawa, mga byuda, at alagaan yung mga bata na wala ng magulang. Yun yung trabaho ng church, di ba? So kung ikaw, mag-asawa kayo, ano bang kailangan para maging pastor? Kailangan lang may asawa ka. Yung asawa mo na papalinawagan mo, nakokontrol mo. Hindi control na tututukan mo ng baril o sasabunutan, sasapakin mo. Hindi, makokontrol mo, ibig sabihin, matuturuan mo ng tama. Maano mo siya, makokondisyon mo yung asawa mo gumawa ng tama at sumunod sa'yo. Yun lang yung kailangan. Ngayon, yung mga pamilya na walang anak, anong magandang magawa nila? Magandang magawa nila, mag-ampun sila sa church, tapos maging lingkod yun sa church. Di ba? Yan yung mga bagay na hindi napupuno, hindi nakukontento, gusto niya ng anak. Kaya di ba si Hannah humahagulgol, Panginoon, kung bibigyan mo ko ng anak, bibigay ko sa iyo yung anak ko. Maraming mga mag-asawa, hindi sila kontento, gusto talaga nila ng anak na lalaki. Kaya anak sila ng anak. May kataga pa, may nagsabi sa akin, nung tuwing nagtatanong ako na, tinatanong ako na, may ilan na anak mo? Sabi ko, 2 po, babae, lalaki. Sabi niya, ay maganda yun, ibig sabihin, titigil ka na. Diba? Hindi sila kontento kasi gusto nila mag-aanak na lalaki. O kaya gusto nila babae at lalaki. Ha? Wala, kababawan lang ng baka ganun talaga yung sistema ng utak. Diba? Gusto mong perfecto yung mga bagay, pero magagamit mo yan para sa Panginoon. The earth that is not filled with water. Diba? Isipin mo, patuloy na dumadalo yung mga ilog, pero di naman napupuno yung dagat. Diba? And the fire that saith not, it is enough. Pag umapoy, kahit pa tawagin mo yung mga bumbero, kung masyado talagang malakas yung apoy, ano lang gagawin nila? Hindi nila kayang patayin, kukontrolin lang nila. Titigilan na nilang kumalat, pero di na nila mapatay. Kaya nga anong meron sa impyerno? Apoy na hindi napupukaw. Gagatungan ng Panginoon ng apoy na hindi mo mapatay. Kahit hampasin mo, hindi mo mamamatay. Kahit sinasapak mo na yung sarili mo, nanggigigil ka na sa apoy, wala, hindi matatanggal. Magliliyab ka ng walang hanggan. Pero ang pinaka, dyan, it is enough. Next verse, verse 17. Parang, the eye that mocketh at his father, mata na laging minamatay yung ama niya, and despiseth to obey his mother, at kinakamuhian na sumunod sa kanyang ina. The raven of the valley shall pick it out, and the young eagles shall eat it. Amen? So, ano ba yung mga ibon sa Biblia? Ibon sa Biblia, kung pumunta tayo Matthew 13, yung mga ibon, pero hindi tayo dun ngayon, ang ibon sa Biblia, halintulad din sa spirito. So,
So ano yung mga raven? Itim na ibon. Ano yung mga itim? Itim na ibon. Mga masasamang spirito. Sino daw yung kakainin ng masasamang spirito? Yung mga masama ang tingin sa ama. At ngayon, kung ama mo, babalik tayo, Ephesians chapter 6, verse 2. Diba? Sinong nanay at tatay ang tinutukoy dyan? Sister, pahanap nga, honor thy, Children, obey your parents in the Lord. Anong nakikita niyo dyan? Obey your parents in the Lord. Isang beses may kasali ako sa NDOSEC, non-profit organization, tuturo sila sa mga bata na ginagamit ng mga magulang para halahin sa harap ng camera yung bata para ibenta sa mga kano. Magugulat ka, mga squatter, may aircon, may internet. So yun yung ginagawa, binibenta nila yung mga anak nila. Ngayon yung mga gumagawa ng Kristiyano, tinanong ko ngayon, paano yun? Paano yung kung yung mismong yung magulang mo nag-uutos sa'yo? Anak, okay lang to. Susunod ka lang. Paano kung yung magulang mo, tinuturuan ka ng gumawa ng mali, susunod ka lang? Paano kung yung pulpul mong tatay, iniwang ka, hindi ka tinuruan, gustong-gusto mong maging mabait sa kanya, pero alam mo sa sarili mo na pag maging mabait ako sa'yo, magagaya ako sa mga pamamaraan mo. Mahal pa rin kita, pero hindi ko pwedeng sabihin na tama yung ginawa mo. Diba? So, ibig sabihin, may context yun. Yung kanina natin binasa sa Proverbs chapter 30, verse 16. Context nun, magulang mo sa Panginoon. Yung mga, balik tayo dun, sister. Proverbs 30, verse 16. Kaninang verse? Verse 17. Yung mata na nang mamata o pinagtatawanan o minamaliit yung ama niya sa Panginoon. Yung nagtutuwid sa pamamaraan niya, tapos siya mismo, hinuhusgahan niya yung tatay niya. Wala nang ginawa yung tatay niya kung hindi tuwid siya. Pag ginawa mo yun, ano ang sinasabi dito? Kakainin ka ng buhay ng mga demonyo. Binawalang bahala mo yung nanay mo. Nanay sa pananampalataya, Kristiyanong nanay. Okay? Nanay na tinuturuan kang magbasa ng Biblia, manalangin, unahin ng Panginoon. Tapos di ka nakikinig, kakainin ka daw ng demonyo. Yun lang naman ang trabaho, ang pinakatrabaho ng nanay. Kung may anak, malamang alagaan, kasi inanak mo yun eh. Pero pangalawang trabaho mo, kailangan mo ituro sa kanya, manalangin, mag-aral, na walang bagay na libre sa mundong to. Yun naman yung totoo eh. May bagay ba na libre sa mundong to, maliban sa Panginoon Jesucristo? Wala. Lahat kailangan mo paghirapan. Kailangan mo matuto maging masipag. So yan ang nangyayari. Kapag tayo'y nagiging tamad, asa tayo ng asa sa ibang tao. Okay? Ngayon, maganda yun. Maganda na natatanggap ka ng regalo. Pero kailangan mong magtanaw ng tinatawag na utang na loob. Alam mo kung paano ka magpapasalamat sa Panginoon Jesus? Tanawin mo yung utang na loob. Panginoon, niligtas mo ko. Karapat dapat lang na utang na loob ko na ibahagi dito sa iba. Sino ba ako para iligtas mo? Ang laking utang na loob ko na ibahagi din to sa mga katulad kong makasalanan na karapat dapat pumunta ng impyerno. Diba? Tanawin mo yung utang na loob mo kapag naging mabuti ang Diyos sa'yo. Diba? Kasi kung hindi mo tatanawin yung utang na loob mo, magiging ugali mo ingrata. At ugali mo lagi, kuha ka ng kuha. Na minsan magtataka ka, bakit nga ba may mga tao na Kristiyano na? Alam na nila na libre ang kaligtasan, pero walang kwenta yung buhay bilang Kristiyano. Di man lang magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Di marunong tumanaw ng utang na loob. Kuha ng kuha. Anak mo ko, di ba? Bigyan mo ko. Puro ganun, bigyan mo ko. Ay, bakit ganun yung mga toxic na pamilya na sinasabi nila? Ay, mas nauna ka pang gumastos sa ganito kaysa
Ay, mas nauna ka pang gumastos sa Panginoon. Mas naglingkod ka pa sa Panginoon kaysa magtrabaho at bigyan kami ng pera. Diba? Bakit? Mas malaki utang na loob ko sa Diyos kaysa sa'yo. Diba? Dahil tayo, oo, may utang na loob tayo sa magulang natin. Malaki utang na loob natin sa magulang natin. Pero ang utang na loob ng anak, tinatamo niya tuwing inaayos niya yung buhay niya. Yun ang pinakamalaking bayad mo sa nanay mo at sa tatay mo. Kung ayusin mo yung buhay mo. Honor, sabi, honor. Honor, ibig sabihin, maging kagalang-galang ka dahil inalagaan ka ng magulang mo. Huwag kang matutong magnakaw. Diba? Yun lang ang pinakamababalik mo. Kaya nakakatawa, may mga magulang kung singilin yung anak nila, kala mo ginawang puhunan. Magbigay ka sa pamilya, magbigay ka ng pera, grabe ka, iniwan mo ko, di ka nagbigay ng pera. Kung tatanawin, kung aalagaan mo nanay mo, ang laking bagay nun. Malaking bagay yun para sa nanay mo. Diba? Bakit? Retirement mo ba yung anak mo? Gusto ko lang ito linawin kung balak nyo magpamilya. Gagawin mo bang retirement yung anak mo na kaya ako mag-aanak kasi itong baby na to, aalagaan ako pagtanda ko. Yun ba yung dahilan? Di ba nag-anak ka para alagaan yung anak mo? Mahalin yung anak mo? Palakihin yung anak mo? Tapos sisingilin mo? Nakakahiya yun. Di ba? Nakakahiya yun. Pero kung dumating sa pagkakataon na alam nating maraming nanggaling sa buhay na hindi talaga maganda, kung dadating ka sa puntong ganun, gagawin mo yun dapat ng may mapagkumbabang puso. Kung mangyari sa akin yun, magmamakaawa ako sa anak mo. Diba? Na, anak, pagpasensyahan mo na. Kakalingkod ko sa Panginoon. No? Wala na natira sa akin. Oo, magmamakaawa ako kay Sur. Pero hindi ko paparamdam kay Sur na utang niya yun sa akin na kailangan niya akong alagaan. Diba? Ano yun? Kaya hindi dapat. Ganun ang nangyayari. Kapag hindi ka marunong magtrabaho, hindi ka marunong magpasalamat. Kailangan mong matutong mapagod. Araw-araw. Kahit masakit na yung kamay mo, bewang mo, balikat mo. Bakit? Sino magtatrabaho para sa'yo kung pagod ka na? Diba? Tanawin mo yung utang na loob mo. Niligtas ka ng Diyos. Mag-soul win ka araw-araw. Kung kaya. Diba? So, pero kailangan yun, araw-araw. So, lahat tayo nagkulang dun. Araw-araw. Amen? So, ganun din, ganun, parang linta. Balik tayo dun, verse 15, sister. Linta, parang linta. Higop ng higop ng dugo. Higop ng higop. Sip-sip ng sip-sip. Yun yung mahirap. Yun yung pinakamagandang tinuro sa akin ng Diyos. Na marami nung una, maraming hindi lang membro sa church, marami akong mga naging kaibigan na ang daming pinagsasabi ng mga opinion tungkol sa buhay ko na wala namang inaambag. Hindi naman ako tinutulungan. Hindi naman ako sinasamahan. Pero ang daming sinasabi, parang linta. Na ginagamit ako para lang kamutin yung konsensya nila na pinagsabihan ko si Aquila, ibig sabihin mas mataas ako sa kanya. Tignan mo sarili mo sa salamin. Diba? Ginagawa mo pa ba yung kailangan mong gawin bago ka magsalita sa ibang tao? Kasi kung ginagawa mo yung kailangan mong gawin, mahihiya ka sa sinasabi mo. Mahihiya ka. Titikom mo yung bibig mo. Diba? Parang linta, higop ng higop. Diba? Alam nyo na yun. Kung matagal na kayo sa mundo, maraming tao manghuhusga para lang tumaas yung tingin niya sa sarili niya. Maraming gumagawa nun. Sana po bilang mga Kristiyano, hindi natin gawin yun. Mas masamang ugali yun. Linta, yung mga ganun. Ganun po, na magiging, madalas pag ganun yung ugali mo, magiging, balikan natin Sister Denzel, Judges chapter 1, verse 15. Tinatawag na entitled, magiging kakala mo, karapat-dapat ka. Di ba anak mo naman ako? Ba't nauna mo pa silang bigyan? Ako dapat bigyan mo. Bakit? Pera mo?
Pera mo ba yung pera ng magulang mo? Diba? Ang pera ng anak ay hindi pera ng tatay o nanay. Ang pera ng tatay o nanay ay hindi pera ng anak. Alam mo lang responsibilidad sa'yo ng magulang mo, palakihin ka lang. Kung tutuusin, 18, dapat sipain ka na. Tuto ka na magtrabaho sa sarili mo. Ganun dapat yun. Diba? At kung magulang ka, mahiya ka kung kakatasan mo yung anak mo. Diba? Maging mapagpasalamat ka. Anak, salamat. Wala ka na sa poder ko, pero tinutulungan mo pa rin ako. Anak, salamat. Pasensya na kung nagiging pabigat ako. Salamat na pinayagan mo kong makitira sa'yo, na makisiksik sa pamilya mo. Alam mo kung bakit? Kasi kung hindi ka magpapasalamat sa anak mo, tas sisiksik ka sa pamilya niya, sisirain mo yung pamilya niya. Lagi kang magsusumbat na, hindi, anak kita, magpakumbaba ka, ako nagpakain sa'yo. Diba? Ingrata. Ba't nagpakain ka ba para sabihin sa'yo yung anak mo? Ginawa mo ba kahit isang pirasong buhok sa ulo niya? Kahit isang pirasong buhok? Huwag mo isusumbat na nagtrabaho ako, nagpawis ako. Nagpabuntis ka eh. At inisip mo yun bago mo ginawa yun. Diba? Nag-anak ka eh, alagaan mo. Diba? At bilang anak, kailangan mo rin isipin yun. Maawa ka sa nanay mo kung 20 anyos, 30 anyos ka na, nasa magulang mo pa rin ikaw. Higit pa dun, nagdudroga ka pa rin, nasa poder ka na ng nanay mo, poder ka pa ng nanay mo. Saksakin mo na lang nanay mo kasi pinapatay mo din siya ng mabagal. Diba? Wala kang awa sa magulang mo kung ganun yung ginagawa mo. Linta ka, tamad ka, hindi ka marunong magpasalamat. Kung tamad ka, yun ang mangyayari sa'yo. Tamad. Ha? Sabi niya, binigay mo na rin, bigay mo din sa akin yung springs of water. Ha? Give me also the springs of water. Sakim sa kayamanan. Binigyan na nga ng Southland. South. Ibig sabihin, kung tutuusin, parang yung buong Camarines Sur binigay sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, gusto ko pa. Ayun, yung buong ilog na yan, bigay mo rin sa akin. Gama ng Ngayon, okay lang mamaya, pag-usapan natin yan. 1 Corinthians chapter 7, verse 23. Alam mo ba, wala kang karapatan bilang Kristiyano? Alam mo ba, wala kang karapatan? Bakit? Ano ka ba? 23. Ano ka ba? 23. Ano yung binibili? Sapagkat binili ka sa mataas na presyo. Huwag ka maging lingkod ng mga tao. Ano yung binibili? Ano yung taong binibili? Boko naman natin boko. Ano pa? Sa context na doon, Slave, di ba? Ang slave ba pwede magsalita? Laban sa master niya? Wala. Alipin ka ng Diyos. Binili ka niya sa dugo niya. Niligtas ka niya. Kung tutuusin, nung niligtas ka niya, dapat wala ka nang gagawin para sa sarili mo. Binili ka na niya. Kung tutuusin. Alam mo ang pagiging lingkod sa Diyos? Para kang alipin. Hindi lingkod. Alipin. Binili ka na niya. Ang alipin ba may karapatan na magsalita na, Lord, bigyan mo ako. May karapatan ba? Hindi karapatan yun. Tawag doon, pribileyo. Binigyan ka ng pribileyo ng Panginoon. Para sabihin niya na asawa ka niya, the bride of Christ. Para sabihin niya na anak. Grabe na, kakapal na ng mukha ng mga Kristiyano. Hindi ka ba nanginginig na parang, ako, Panginoon, anak mo? Kaya nga sabi, kung bakit umiiyak tayo, Aba, Ama,
Parang, Lord, grabe, matatawag kitang ama? Alam mo kung bakit ang kapal ng mukha mo? Alam mo ba, tanggalin mo na lang yung tanggalin mo na lang yung kaisipan na may kayamanan sa langit. Kung ikaw, sasabihin sa'yo, sige, basta tigilan mo na lahat ng tukso. Pag natukso ka, pag sinabi sa'yo na, uminom ka ng alak ngayon, masusunog ka na ng walang hanggan sa impyerno, ha? O sabihin sa'yo na, simula ngayon, huwag ka na magkasala, papapasukin kita ng langit. Diba? Anong pipiliin mo? Malamang pipiliin mo, hindi na ako magkakasala, pasukin lang ako ng langit. Diba? Na isang alak lang, pupunta ka na ng impyerno, malamang hindi mo yung pipiliin. Diba? Pero ilan sa atin yung paulit-ulit na nagkakasala. At grabe yung grasya ng Diyos para sabihin niyang, kahit magkasala ka, tanggapin mo lang siya. Tanggapin mo lang ako, sabi ni Jesus. Isipin mo yung kakapalan ng mukha ng mga Kristiyano. Tinanggap mo na siya. Hindi niya sinabi na, basta sumunod ka sa akin, maging alipin kita, huwag ka magsalita, makinig ka lang, sunod ka lang. Ganun yun, pag maglilingkod ka. Bawal ka magreklamo. Kasi alam mo nang mahirap eh. Diba? Pero sa kaligtasan, isipin mo yun, sinabi lang ng Diyos, basta sumunod ka lang. Ay, basta tanggapin mo lang ako, ligtas ka na. Kahit anong kasalanan mo. Ngayon, kahit sinong tao, mababagabag kayo na parang, Lord, grabe naman yun, matatawag kitang ama kahit ganito ako. Makakahingi ako ng tulong sa'yo kahit sobrang dumi ko. Bakit? Kasi kaya ka tamad, hindi mo naiisip yung sinasabi ng salita ng Diyos ngayon. Alam mo, ba't di mo maisip? Kasi wala kang paki kung nagkakasala ka. Ganun ang nangyayari. Pag wala kang paki na paulit-ulit mong ginagawa yung kasalanan mo, wala ka ng paki. Kung nasasaktan mo yung Diyos, manhid ka na, ingrata. Basta, ligtas na naman ako eh. Lahat naman tayo, makasalanan eh. Diba? Hindi mo alam, sinasaktan mo yung Diyos. Hindi mo alam, ang pangit ng ugali mo para sabihin yun. Napakabobo mo naman para sabihin na, namatay si Jesus sa krus para sa akin. Magkakasala pa rin ako. Niligtas na naman ako eh. Bobo ka eh, niligtas ka nga niya. Namatay nga siya sa krus dahil sa kasalanan mo, tas wala lang sa'yo kung magkasala ka lang ulit. Na alam mo nang namatay na siya sa krus para sa'yo, tas wala lang yun sa'yo. Diba? Kung wala kang paki sa kasalanan, hindi mo maiisip yun eh. Pero kung masipag ka mag-isip, na Lord, ayoko talaga Lord. Sorry Lord, salamat na kahit nagagawa ko to, tinatrato mo kung parang anak. Pinapalo, dinidisiplina, binibigyan ulit ng pag-asa. Ganun ang Diyos. Diba? Sarap ng ganun. Pero alipin ka. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan. Alam mo ba, kalwalhatian yun ng Ama? Hindi kailangan pamanahan ng magulang yung anak. Hindi kailangan yung mga ganung bagay, pero ano yun? Isang malaking pribileyo yun, kalwalhatian para mapamanahan mo pa yung anak mo. Sabihin, ang galing mo ng magulang kung magawa mo yun. Kasi hindi mo lang siya nataguyod, bibigyan mo pa siya ng pangsimula ng buhay niya. Diba? Ito napaka-talamak na babae. Binigyan na siya ng tatay niya, humingi pa siya ng sobra. Diba? Madalas ganun tayo. Diba? Ano na nga, Kristiyano ka na. Diba? Libre na yung, kung ganun, libre na yung kinakain mo. May church ka, puno ng hymnals, puno ng Bible, may bubong, may kuryente, may tubig, sa linggo malamig, may truck. Diba? Tapos sasabihin mo pa kay Lord, Lord, yung ano eh. Lord, si ano eh. Diba? Nahiya ka ba? Wala kang karapatan eh. Diba? Pinagpaala ka na niya, tapos may masasabi ka pa.
Isipin mo nga kung anak ko, ganun, tas magre-reklamo pa, manggigigil ako sa anak ko. Talagang manggigigil ako sa anak ko. Baliw ka na ba? Diba? Naiisip ba natin yun? Na grabe na yung pagpapala ni Lord, tas may masasabi ka pa? Grabe na yun. Diba? Grabe na yun. Magre-reklamo ka pa? Pinagmamaneho pinagmamaneho ka na ng pastor mo, tas may masasabi ka pa? Diba? Grabe na yun. Pastor mo na, dapat nga ikaw magmaneho para sa pastor mo eh. Kasi yung pastor mo, kailangan makipag-usap, magbahagi ng salita ng Diyos. Diba? Ibang klase na yun. Diba? So, kailangan natin matuto magpasalamat, maging masipag. Tandaan mo, kung ikaw mag-isa, wala kang magagawa. Mahirap. Mahirap. Hindi biro. Yun yung lagi kong tinatanong na kung ikaw sa inyo, kaya mo mag-isa. Diba? Magpasalamat tayo. Matuto tayo magpasalamat. Alam mo kung ba't di na nagpapasalamat? Nagiging tamad na. Kung makikita nyo ako na may pagkatamad ako minsan, na pumipetics ako dahil nagpapahinga ako, dahil pagod ako, dahil hindi naman lagi nakikita yung ginagawa ko. Ginagawa ko yun dahil marami na akong napundar na alam kong mali yun. Pero nagpapahinga ako kasi sa layo na ng nagawa ng Diyos sa buhay ko, minsan malamang mas lumalalim yung mga tukso. Pero hindi pa rin magandang dahilan yun. Diba? Pero kung tutuusin, kung nagiging ganun man ako, napakaliit na nun sa nagawa ko. Pero yung magreklamo ka, wala ka pang nagagawa, tas kala mo may karapatan ka ng magreklamo. Diba? Yung uupo ka nga lang, tapos magre-reklamo ka pa. Diba? Grabe na yun. Diba? Kaya kailangan natin makaranas ng sakit ng katawan. Kailangan natin makaranas. Kung titignan mo, hindi na verse, balik tayo dito. Judges chapter 1, verse 15. Hindi nakikita ni Aksa na ang talamak niya na. Diba? Binigay mo. Sapagkat binigay mo sa akin. Dahil di ba binigay mo sa akin yung sur, bigay mo na rin sa akin yung ilog doon, yung buong ilog. Hindi niya alam, talamak na siya. Naisip niya bang pumunta sa tatay niya na, Daddy, salamat. Alam ko, di ako karapat-dapat dun sa lupa sa sur. Naisip niya na ba yun? Pero ang kapal ng mukha niya, mahilig, maraming tao, mahilig manamantala. Na porkit mabait yung tatay nila, aabusuhin nila. Porkit mabait yung galante, yung nanay nila, sisip-sipin nila. Diba? Porkit alam niyang binigyan siya ng tatay niya, inaabuso niya. Bigay mo na rin yung Diba? Matuto kang magpasalamat. Diba? Magpasalamat yan. Salamat, binigyan mo ko. Hindi mo alam ko. Wala naman akong ginawa para makuha to. Salamat, binigay mo, Papa. Diba? Pero nagawa pa magbaktol. Diba? Isang bagay na meron kay Aksa, meron siyang mabuting ama. Napakabait ng tatay niya. Okay, punta tayo sa Ephesians chapter 3, verse 20. Amen? Anong sabi dito ng Diyos? Unto Him, sa Diyos, na kayang ibigay higit na mas malaki, mas mataas sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa atin. Ngayon, anong malinaw dyan? Anong malinaw dyan? Sinasabi dyan, maging sakin ka. Saan ka dapat maging sakin? Saan ka dapat maging sakin? Sa kayamanan mo sa langit. Hindi dito sa lupa.
Diba? Doon ka. Diba? Nagtitiwala, yun ang tanong, nagtitiwala ka ba talaga na mas masarap yung kayamanan sa langit? Diba? Yun kasi yung mahirap eh. Dahil Kristiyano ka na, dahil nakatira ka na sa church, dahil kapatid o kaibigan mo naman yung pastor, dahil ang dami naman Bible sa church, maganda naman yung church, may lupa na yung church, dahil ang ano naman, lahat binigay na sa'yo, dahil nasa iyo na, yun yung problema sa ating tao. Yung gusto natin, yung wala sa atin. Diba? Binigay na sa'yo, gusto mo pang higit pa. Yun yung problema ni Satanas. Sana yung ginawang pinakamataas ng Diyos, pero sabi niya, hindi, gusto ko pa maging Diyos. Diba? Magpasalamat ka kung anong binigay sa'yo ng Diyos. Diba? Alam niyo ba, ang dami kong hinahangad sa buhay Kristiyano ko. Pero kalakip nun, tinatanggap ko na, Lord, alam ko marami akong kasalanang nagawa dati na maaaring hindi mo na ibigay sa akin yung bagay na yun. Kailangan mo magpakumbaba. Alam mo kung bakit? Kasi hangad ka ng hangad. Pero kapag panahon na ng singilan na, oh, di ba hinahangad mo to, ito na, makukuha mo na, gawin mo to. Eh, wait lang, pagod pa ako. Diba? Pag-uutusan ka na, ay, wait lang, ano na ako. Diba? Hangad ka ng hangad. Pero kapag naniningil na ang Diyos na, oh anak, gawin mo na to. Yan yung magbibigay sa'yo ng hinihingi mo. Ay Lord, kasi wala akong tulog kagabi. Kaka-Facebook. Diba? Diba? Ganun yung nangyayari. Puro reklamo. Diba? Kaya kailangan mong naniniwala ka ba talaga? Kailangan mo mag-isip ng spiritual. Hindi malaman. Kasi kailangan mo isipin, ano ba talaga? Sakim ka ba sa pera? Sa libog? Sa kayamanan? Sa sikat? O naniniwala kang may hinahandaan Diyos na mas higit pa dun? Mas masarap pa dun? Mas maliwanag, mas mapayapa, mas tumatagal? Alam mo ba, nung mga porn star, mga gumagawa ng kabastusan, pasok sila sa kwarto, daming babae, maghahalakan sila. Tingin mo lahat ng babae na-enjoy niya? Isang tapos niya lang, pagtapos niya, isipin niya, ba't ako nasa kwarto, puro nakahubad? Ganun lang yun. Iniisip ng mga Muslim, masarap magkaroon ng 12 birhen. Iniisip lang naman nila, panandali ang saya. Tingin mo ay panandali ang saya sa langit? Yun lang yun. Mapapaisip ka, ang dumi naman ito, puro nakahubad. Diba? Gugustuhin mo ba yun? Ang baho. Ang baho ng amoy, puro maruruming tao. Diba? Tas ikaw marumi ka rin. Pagtapos mo, o kaya ako naranasan ko pagtapos tas magdroga. Hindi ko napapangalanan yung tao ngayon kasi sana maligtas pa siya. Pagkas magdroga, nanghihina na ako kasi ilang araw na. Pagtingin ko sa kanya, inisip ko, bakit ko ba kaibigan yung tao na to? Bibenta yan ng droga eh. Naninira yan ng mga buhay, ba't ko ba siya kaibigan? Pag nawala na yung tama, naiisip mo ba yun? Pero alam mo yung tama sa langit, hindi mawawala. Iniisip mo na, Lord, ito na ba yung palalim ng palalim yung tama? Hindi mawawala yung ngiti mo sa langit. Kukumpara mo ba yung makamundong bagay sa bagay na nais ibigay sa'yo ng Diyos? Kailangan mo ayusin yung utak mo, ngayon pa lang. Ano ba, nakapag-desisyon ka na ba? O pumipili ka pa rin hanggang ngayon? Sino ba talaga pagkakatiwalaan mo? Pera o mamon? Pera, Diyos o pera? Mamon o Diyos? Laman o Diyos?
Kailangan mong linawin sa utak mo. May ibang tao, may trabaho. Maninira sa katrabaho kasi gusto niya yung trabaho ng katrabaho niya. May ibang tao, may asawa. Gustong salutin yung asawa ng best friend niya. May buhay ka. Titignan mo yung mayaman. Gusto mo maging mayaman. Hindi mo ba alam yung mga mayayaman na yun nahihirapan matulog sa gabi? Katulad mo lang din sila. Kahit marami silang pera. Ang mahirap wala silang Jesus. Alam mo yung trip mo? Kapag tapos ng birthday, busog na busog ka? Busog na busog ka na parang feeling mo, ano pang gagawin ko? Naranasan nyo na ba yun? Pag Christmas o may birthday, busog na busog ka? Si Hilata Kats, parang ano pa gagawin ko? Yun lang yung pakiramdam ng mayaman. Ang problema lang, wala siyang Jesus. Na ikaw, kampante ka dahil nasa iyo na si Jesus. Masama yun. Tawag dun, abusado. Porkit alam mong mahal ka ng Diyos, aabusaduhin mo yung Diyos, aabusuhin mo. Porkit alam mong mahal ka ng asawa mo, aabusuhin mo. Porkit alam mong mahal ka ng anak mo, aabusuhin mo. Porkit alam mong mahal ka ng nanay at tatay mo, aabusuhin mo. Masama yun. Nangyari sa akin yan, pinalo ako ni Lord. Nalungkot ako sa Lucena. Tapos na, sinagot na ni Lord lahat. Binigay niya yung church. May sasakyan, lahat. Hanggang sa pinipeke ko nang malungkot ako kasi sinisip ko, pag malungkot pala ako, nasagot ni Lord yung panalangin ko. Alam pala ni Lord yung puso natin. Sinagot niya pa rin. Pero nung lumabas sa bibig ko na, kahit pala pekiin ko, ayun, narinig ni Lord. Tinalo ako. Sunod-sunod na palo. Diba? Hindi porkit naaawa sa'yo si Lord, aanuhin mo na, aabusuhin mo na magkukunwari kang nakakaawa. Kawawa naman ako. Woe is me. Kawawa naman ako. Pagod na ako. Ano pa ginawa mo? Bakit ka napagod? Diba? Wala ka bang sahod sa langit? Diba? Awang-awa ka sa sarili mo. Nakakapagod, humilata. Ay, grabe na yun. Diba? Nakakapagod umupo. Nakakapagod makinig. Ayun, diba? Naisip mo na ba ano yung nararamdaman nung nagtuturo? Naisip mo na ba ano nararamdaman nung nagmamaneho? Naisip mo na ba ano yung nararamdaman nung nagbabayad ng kuryente? Pagod na ako kakahilata. Bakit ako nakahilata sa stage ng church? Ganun, halimbawa lang yun. Hindi ko sinasabi may nagsabi niya. Kung pumapasok yun, kung bulong sa inyo ni Satanas yun, hindi mo ba naisip na ano kaya yung nararamdaman ng mga kapatiran na nagtutulungan? Ano kaya yung nararamdaman ni Pastor Joshua na nagsasend ng mission support dito sa Paracale? May sakit yun. Ano kaya nararamdaman ni Pastor Raymond? Na todo bigay sa gawain ng Panginoon. Na nagsusupport din sa church. Ano kaya pakiramdam ni Sister Imelda na nagbigay ng tracts? Na may mapanganib na yung buhay? Naisip nyo ba yun? Nakakapagod na magbigay ng tracts. Samantalang yung tao na nagpa-print ng tracts, mamamatay na, binuhos na yung pera niya para lang mabigay sa atin ng tracts. Bakit kailangan ko pa mag-intro pag magbibigay ng tracts? Ganun pa, may bubulong pa sa isip. Ano ba yan? Bigay ko na lang kasi tracts naman to eh. Ganun pa, diba? Hindi mo inisip na yung nagpa-print niyan, dugot pawis niya yung binigay niya para lang mabigay sa iya. Tapos di mo bibigay ng maayos. Diba? Kailangan mo yun isipin. Kailangan mo makaranas ng pagod para maisip mo yun. Kailangan mo rin makaranas magbigay para maramdaman mo yung nararanasan nung mga nagbibigay sa'yo. Kailangan mo maranasang mag-soul win. Mga kaluluwa na wala namang ibibigay sa yung pera o tubig, pero sino-soul win mo pa rin sila para maranasan mo kung ano yung pakiramdam ni Kristo na wala naman siyang hinihingi sa'yo pero binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Para maunawaan mo. Diba? Hindi yung garapal ka lang lagi na, ano naman kita eh. Kaibigan naman tayo, di ba?
tatay naman kita eh. Eh, Diyos ka eh. Dapat lang ligtas mo ko. Ikaw si Jesus, di ba? Diba? Klase utak yun. Linta. Hilig manipsip ng dugo. Tamad. Walang utang na loob. Ingrata. Ayaw mo yung makita sa mukha mo. Lumayo ka na lang. Oo na, sige, ligtas ka na. Doon ka na. Huwag ka na magpakita. Ingrata ka. Diba? Ganun yung pakiramdam. Pag may pinapahalagahan ka, isipin mo si Jesus, pinahalagahan niya yung kaligtasan mo para mapako niya yung sarili niya sa krus. Maaalay niya yung buhay niya. Tapos ikaw, lahat naman tayo, ligtas, lahat tayo makasalanan. Okay. Diba? Anong klaseng ugali yun? Diba? Pahalagahan mo. Work out your salvation with fear and trembling. Manginig ka. Panginoon, salamat. Pasensya na po kung nababastos ko yung kaligtasang pinaghirapan nyo. Pinaghandaan nyo ng ilang taon para lang magsapat na lakas kayo para matapos yung kabayaran ng kasalanan ko sa krus ng Kalbaryo. Diba? Pero wala. Bakit? Tamad. Alam mo ba, bakit inutos ng Diyos yun? Sa Genesis chapter 3? Alam mo, ba't inutos ng Diyos na kailangan magtrabaho ng lalaki? Para matuto siyang magpasalamat. Kasi si Adan hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Isipin mo, ang sakit nun sa Diyos. Mas pinakinggan ni Adan yung babae kaysa sa Diyos. Hayop yun. Hayop yun. Sakit yun. Masakit din yun kapag pastor ka tapos nagpapagod ka sa church. Tapos malalaman mo may nagchichismisan. Tapos yung isang member ayaw makinig sa'yo pero mas nakinig pa sa dun sa nagchichismis. Nangyari na yun. Diba? Ang sakit nun sa puso. Parang ipapagod na ako. Hindi mo ko pinapakinggan. May magchichismis sa'yo. Papakinggan mo. Diba? Isipin mo yung ginawa ni Adan. Kaya sinabi ng Diyos, kailangan. Kala mo, maliit lang yung ginawa ko sa hardin. Nilikha kong mga hayop. Maliit lang yun sa'yo. Kala niyo, hindi nagdadamdam yung Diyos nun. Kala mo, maliit lang, kunin ko lahat ng bunga na yan, lagay ko sa hardin para sa inyo. Sige, subukan mo. Ikaw magtanim. Ha? Subukan mo. Sige ate, kung madali. Nung matuto kang magpasalamat. Ha? Subukan mo. Sige, subukan mo. Lumabas ka. Ha? Sabi nila, yung mga anak na hindi marunong rumispeto sa magulang, kapag nagkaanak sila, doon lang sila matututo. Totoo yun. Kasi makikita mo yung anak mo, binabastos ka rin, maisip mo, sana pala, ginala ko yung magulang ko, yun pala yung pakiramdam. Diba? Muli, inuulit ko, sa Panginoon. Sa Panginoon. Okay? Walang sala kung pipiliin mo ang Panginoon higit sa magulang mo. Walang sala. 100% sasabihin ko sa inyo, piliin nyo ang Diyos kaysa sa magulang nyo. Kaysa sa anak nyo, kaysa sa asawa nyo, kaysa sa kaibigan nyo, kaysa sa sarili nyo. Salita ng Diyos lagi. Yan lang. Wala ka nang ibang masasabing ganun. Yung church, pag sasabihin mo, bigay mo para sa church. Hindi sa church. Bigay mo para kay pastor. Hindi sa pastor. Kadiri rin yung pastor eh. Kasalanan din ako. May mga pagkukulang din ako. Hindi ako sapat na dahilan. Yan lang ang sapat na dahilan para bigay mo yung buong buhay mo na kahit pamilya mo, talikuran mo. Inyong Isa pang hindi niya nakita, hindi siya nagpasalamat, may mabuti siyang ama, may mabuti din siyang asawa. Yun nga, binanggit ko kanina. Hindi na tayo nagpapasalamat sa ginawa ni Jesus para sa atin. Alam mo rin yung asawa ni Aksa? Alam mo sabi si Caleb, kilala niyo si Caleb, give me this mountain. Si Caleb na sinabi niya, kung naduwag sila sa mga higante, sige, bigay mo sa akin yung bundok, papatayin ko yung mga higante.
Oh, 80 years old na siya, pero parang 40 pa rin siya. Lakas pa rin niya. Pinagpapatay niya yung mga higante. Pero masyado siyang mabait. Hindi niya disiplina yung anak niya. So, yun yung nangyari. Sabi ni Caleb ngayon, punta tayo dun sa verse 12. Judges 1:12. Sabi niya ngayon, sino mang makapatay, lugar yan, sa Kirjat Sefer at makuha ito, yung lupang ito, bibigay ko sa kanya yung anak ko, si Aksa. Ibig sabihin, next verse, ibig sabihin yung asawa ni Aksa na si Othniel, binuwis niya yung buhay niya dahil mahal niya yung babae. Old Testament yan kaya tito niya yun Tito niya yung naasawa niya. Ayan, his daughter to her. Caleb's younger brother. Kapatid ni Caleb, tatay niya si Caleb, tito niya. Hindi. Tito ng babae. Magtiyuhin sila. Kapatid ni Caleb, tatay niya si Caleb. Oh. Caleb's younger brother, si Kenaz. Okay. So, ayun nga. Pinsan. Ang galing mo Amen. Praise God. Okay. Amen. Praise God. Amen. Pinsan. Amen. Yes, Lord. Thank you, sister. Pinsan. Kahit na, first degree. Pwede pala yun. Hindi, joke lang. May, genetic, Pero, ayun. Pero dati sa mga Hudyo, sa Hudyo lang din. Pero 12 tribes naman sila Pwede sila magpalitan. Pero, ang ibig sabihin lang nun, dapat Kristiyano sa Kristiyano. Yun lang yun. Kasi ang pagmamahal mo sa Kristiyano, kapatid mo yun So, ang sarap magmahalan na parang kapatid, parang asawa. So, yun yung masarap sa relasyon na gano'n. Amen. So, yun yung uri ng asawa si Othniel, parang si Jesus. Hinayaan niya yung buhay niya para dun sa babae. Punta tayo dun sa Ephesians chapter 5, verse 25. Kaya kayo, kung mag-aasawa kayo, pagsasabihan niyo yung asawa niyo, maraming magagalit sa inyo. Bakit ka ganyan sa asawa mo? Pero okay lang, kahit masiraan ka. Kung mahal mo talaga asawa mo, pagsabihan mo. Kahit siraan ka ng mga tao, bakit mo sinisigawan asawa mo? Bakit mo pinagsasabihan? Buntis yan, naglalaba yan, naguhugas yan. Pagsabihan mo pa rin, kung mali siya, mali siya. Wala naman silang paki. Paki lang nila, women empowerment, Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for you. Ako, sobrang mahal ko. Mukha mang sisigawan ko yung asawa ko, pero hindi ako mamatay para sa pamilya ko. Kaya nga nandito pa ako titiis ako Handa ako mabuhay para sa pamilya ko. Gusto ko nang mamatay para sa Panginoon. Maging Bible believer pa lang ako. Iniisip ko na, pwede na ako mamatay. Alam niya yun. Sabi ko lagi sa kanya, ito na yung Bible believer. Pwede na ako mamatay. Kapamilya ako. Wala ako mabuhay. Ganun talaga yun. Kailangan mo alagaan yung pamilya mo. Masarap. Sarap, isipin ko, tapos na. Pag namatay ka, pagpatayin ka nila, ay, wala akong rewards, kailangan. Yun yung masama. Yung masama. Yun ang masama. Kung mahuli kang mamatay ka sa maling dahilan. Yun yung masama. Amen. Isa pa, na hindi nakita ni Aksa ay yung land. Hindi niya pinasalamatan yung land. Sa madaling salita, yung pribileo. Pribileo. Hindi naman yun inheritance yun Hindi mo yun pinaghirapan. Parang yung binasa natin kanina sa work of the Holy Spirit. Yung pagiging anak mo, hindi mo yun pinaghirapan. Hindi tulad ng sabi ni Eli Soriano, na kailangan mo paghirapan para maging anak. Hindi. Libre yung binigay. Inheritance.
pinamana sa'yo ng libre. Ngayon, yung pribileyo ng lupang yun, pagtatrabahuhin mo yung lupang yun ngayon. Ngayon, binigay sa'yo ng pagkakataon, ang daming kaluluwa. Magsulwin ka, magdamag, mag-preach ka, magdamag. Ang laki ng lupa. Anong hinihintay mo? Ang daming kayamanan sa langit, naghihintay. Diba? Pero mas gusto mo pa, Lord, gusto ko pa yung higit pa. Diba? Bakit? Kasi iniisip mo, makamundo. Ang iniisip mo, kayabangan, kasikatan, kayamanan dito sa lupa. Diba? Hindi mo iniisip, paano ako magkakaroon ng kayamanan sa langit? Alam mo kung paano? Maglingkod ka. Magpakumbaba ka. Diba? Makinig ka. Mag-aral ka. Sumunod ka. Gawin mo. Hindi yung pinipilit mo yung sarili mo. Relihiyoso yung tawag doon. Pagiging relihiyoso yun. Yung nanlilimos ka na, naglilingkod ako. Ganun yung ginagawa nila Eli Soriano. Naglilingkod ako, kaya bigyan niyo ako ng pera. Naglilingkod ako, kaya magbigay kayo. Diba? Panlilimos yun. Ginagawa nilang ganun. O ako, pagdadasal ko yung kaluluwa ng patay na to ng 40 araw, kaya bayaran niyo ako. Diba? Hindi dito yung bayad mo, wag ka maningil kahit kanino, wag kayo maningil sa akin pag naglilingkod kayo dito. Hindi ko kayo sisingilin. Diba? Ano ba sinisingil ko sa atin? Sinisingil ko lang pakikipagkapwa-tao. Tao din ako. Diba? Wag nyo ko singilin sa kung ano yung pinasok nyo sa Diyos. Sa Diyos nyo yun singilin. At hindi niyo yun dito sisingilin. Doon niyo yun sisingilin sa langit. Diba? So, huwag kang mag-ano na, Lord, naglingkod ako. Bigay mo sa akin. Akin na. Wala, doon pa. Hindi mo ba nabasa? Hinahanda ng Diyos para sa kanilang nagmamahal sa kanila. Di pa nakita ng mata, di pa narinig ng tenga, di pa dumapo sa puso. Hinahanda. Sa langit yun, hindi yun dito. Huwag kang singil ng singil sa lupa. Diba? Ako, may karapatan ako na hindi ko inaabuso. Singilin kayo, narespetuhin ako. Hindi dahil sinisingil ko yung kasikatan o ano. Ang sinisingil ko sa inyo, pumunta kayo dito, nagpaturo kayo, makinig kayo. Magpakumbaba kayo. Kasi ang nakikinig, nagpapakumbaba. Diba? Yun. Malinaw lang na usapan. Diba? Huwag tayo magbanggaan. Diba? Kasi kayo, di ko kayo binabangga, di ko kayo inaabuso. Diba? Dapat matuto tayo magpasalamat. Pasalamat tayo. Ako, hindi nyo lang nakakikita. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Hindi ko sa inyo papakita yun. Sa Diyos ako magpapasalamat, diba? Kasi kung sa inyo ako magpapasalamat, nakuha nyo na yung kayamanan. Wala na kayong hihingin na langit, diba? Kung babayaran ko kayo, wala na. Diba? Doon kayo maningil sa langit, diba? Pumunta kayo dito para maglingkod, singilin nyo kay Lord pagtaas ng langit. Po? So, ganun lang yun. Huwag tayong makalimot. Magtrabaho ka. Tandaan mo rin na nandun pa. Nandun pa. Dalawa lang yan. Pipiliin mo yung tukso ngayon o yung kayamanan magpawalang hanggan. Ha? Huwag mong huwag mong abusuhin na nandyan lang naman yan. Dyan lang naman si pastor. Mag-preach naman kami bukas. Dyan lang naman yung Bible. Kita ko lang naman yung Bible. Hindi ko kailangan basahin. Nandyan lang yan. Kailangan mo magutom. Dapat naglalaway ka lagi. Lord, salamat, Lord. Salamat, Lord. Yun nga yung fasting. Ibig sabihin ng fasting. Kasi tinatalikuran mo yung makamundo mong na kung kotse nga, ang sarap magpasalamat Lord, salamat, kotse yun. Diba, nasabi mo na ba kay Lord? Lord, salamat, Biblia to. Salita to ng Diyos. Salamat, Lord. Lord, nakatira ako sa church.
Grabe yun, Lord. Anong klaseng pribileyo to? Maraming mayayaman. Kulong sila sa kwarto nila. Hindi sila makapunta ng church. Ako, nakatira na ako sa church. Salamat, Lord. Diba? Kaibigan ko yung pastor. Kahit ano itanong ko, matatanong ko. Salamat, Lord. Diba? Yun yung dahilan ng fasting. Pero kung lagi mong iniisip yung makamundo, bigay nyo sa akin, bigay nyo sa akin, akin na, akin na. Ganun ka lagi. Diba? Bakit? Ingrata ka na. Diba? Alam mo, kailangan mo gawin, kailangan mo tignan yung sarili mo. Una, kailangan mo tignan sa sarili mo, anong meron ka na pwede mong ibigay sa iba? Anong meron ka na pwede mong ibigay sa iba? Anong wala ka na importante na kailangan mong makuha para makapagbigay ka pa sa iba? Halimbawa, preaching. Nahirapan pa kayo mag-preach. Ano kailangan nyo gawin? Kailangan nyo mag-aral. Kailangan malinaw sa inyo yung preaching na tinuruan ka. Okay, malinaw na. Lahat malinaw na. Saka mo mapipreach ng malinaw. Na malinaw naman kayo mag-preach. So, pag nahihirapan pa kayong ipaliwanag, mahihirapan din silang unawain. Diba? So, ano ngayon kailangan mo gawin? Okay, para makapagbigay ako, kailangan ko pang magtrabaho. Ngayon, hindi biro. Maglalaba. Oras yun. Dagdag na naman sa oras. Diba? Pero gagawin yun. Para sa ikabubuti ng gawain ng Panginoon. Kayo, anong gagawin nyo para sa Panginoon? Anong gagawin nyo para sa Diyos na kailangan talaga na ibigay nyo? Na masasabi nyo, kailangan talaga to. Pag nabigay ko to, ang laking bagay nito. Paghihirapan ko talaga to. Ano yung bagay na yun? Sila, kailangan nila ng tagapagligtas. Kailangan talaga nila yun. Diba? Kailangan mo paghirapan, nahabulin sila. Ano pang kailangan? Yung painting. Pag nakita nila yun, kailangan nilang makita yun. Nakita natin, ilang beses na yung mga kotse, gumagano kasi takot sila sa painting. Lilinawagan lang natin, lalo na yung mga nakasulat na text. Kailangan makita talaga nila. So, mga ganun ba? Anong kailangan talaga nila na kaya ko namang ibigay kung paghihirapan ko lang? Church, kailangan malinis. Lagi. Hindi lang linggo. Kasi paano ako magaganahang magturo? Kung makikita ko, ay, nakahiga pa sila. Susunod na lang. Binigyan na kita ng oras. Diba? Alam na yun, 11 to 1, no? 10 o'clock pa. So, bakit nakalatag pa rin? Ganun bagay. O, kailangan lagi malinis. Makikita kang rapper. Hindi nawalis. Linggo mo lang makikitang mawawala. Kailangan lagi. Kailangan yun. Kailangan yung mga ganung bagay. Banyo. Bakit kailangan nyo? Kasi pag tumagal yun, magiging madumi. Pag naging madumi, kapag nagkaroon ng bagong member, ako rin, pag marumi, sakit din sa utak mag-isip. Alam niyo dito, sinisigawan ko siya, bakit ang kalat? Sa trabaho naman ako, dati. Sa trabaho naman ako. Hindi naman kita sinisingil na magtrabaho ka. Kailangan mo lang gawin yung trabaho mo. So, ganun yun. Kailangan natin gawin yung responsibilidad natin. Ngayon, kapangyarihan mo yun. Masarap yun. Pag nagawa mo yun, may isip mo na, masaya sila dahil nagawa ko yung kailangan ko gawin. Ligtas na si Cholwin ako. Buti, bumiyahe ako hanggang Sorsogon. Ligtas na yung may cancer na matanda. Lord, glory to God. Sarap nun. First time ko mag-Cholwin ng may cancer.
Yun yung mga kailangan mo isipin, yung kaya mong ibigay. Yun ang nagpapayaman sa tao. Hindi yung kaya niyang kuhain. Ha? Walang kwenta yun. Yung sabi ng Biblia, kuha ng kuha. Sarili niya lang, ini-enjoy niya. Kinakain niya na yung kamay niya. Ha? Sarili mo yung sinasaktan mo. Oo, akin to. Kamay mo na pala yung kinakain. May ganun sa anime. Kasama niya yung mga kaibigan niya. Sobrang takaw niya. Pagtingin niya, wala na yung mga kaibigan niya. Nakain niya na pala. Sobrang takaw mo. Pag nasa bundok ka, uhaw na uhaw ka. Pag, ay, siinom pa pala sila. Nangyayari yun. Kuha ka ng kuha. Paano yun? Hindi mawawalan ka ng kaibigan. Mawawalan ka ng pamilya. Kasi tingin mo, paano ako? Alak ko, pahinga ko, droga ko, akin to, akin to, akin to. O sige, sa'yo na. Huwag mo bigyan pamilya mo, wala yung pamilya mo. Sisira yung buhay ng pamilya mo. O sige, sa'yo na. Sayang. Imbis na mabigay mo yung buhay mo, namuhay ka para sa sarili mo, pinatay mo yung sarili mo. Ang buhay nagsisimula pag natuto ka magbigay. Doon nagsisimula ang buhay. Pag natuto ka magbigay, magtrabaho ng magtrabaho, tapos magbigay ng magbigay. Doon magsisimula ang buhay. Okay, kasi doon nagsisimula, doon mo mauunawaan ano ibig sabihin ng pagmamahal, ano ibig sabihin ng sakripisyo, ng pananampalataya, ng kapayapaan, ng pag-asa. Lahat ng yun. Responsibilidad pag natuto kang magbigay. Okay? So, dun tayo magtatapos. Daanan natin itong mga verse na to. Marami pa to eh. Okay, ito marami pa. Pero, ayun. Marami sa Bible. Hindi sila naging, mapagmasalamat. Tulad ni, ni Iso. Si Iso, binenta niya yung pagkakuya niya. Bakit? Ibig sabihin, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos na kuya siya. Si Cain. Si Cain, pinatay niya si Abel. Bakit? Hindi siya nagpasalamat na nakita niya na tama yung alay ni Abel. So, ibig sabihin, nakita niya tama. Ay, sa susunod, sige, tupa na iaalay ko. Imbis sa ganun, pinatay niya na lang si Abel. Bakit? Di siya marunong magpasalamat. Nagsisimula kang mabaliw kapag di ka na marunong magpasalamat. Alam mo ba, ang dami namamatayan ng kapatid, namamatayan ng magulang, namamatayan ng anak, nabibingi, nabubulag, nabubungi. Pag nagsusolwin ka, ngumiti ka. Kasi di lahat may ipin. Diba? Sayang yung ipin mo na mala anchor cheese. Diba? Sayang. Diba? Yung mga kapatid, dahil ayaw mag-solwin, tinanggal ni Lord yung ipin. Diba? Kasi kaya naman, ayaw. Tanggalin ni Lord yung ipin. Diba? Kung ayaw mong bumingin ka ni Lord, ngumiti ka na. Kung ayaw mo maglakad, baka pilayan ka ni Lord. Pasalamat ka, hindi ka pilay. Diba? Naalala ko yung babaeng nakita natin sa Panganiban. Tinatanong natin, anong dahilan? Wala lang, ganun lang talaga siya. Wala lang talaga siya sa pag-iisip niya. Kapansanan yun, wala lang. Isipin mo, may tama kang pag-iisip, tas ayaw mo mag-aral. Tas may mga tao, kahit gusto nilang mag-English, wala, para silang baliw. Tapos ikaw, yung malaman yung mga ganun, kinokonsidera ng Diyos yun, ganyan yung buhay mo. May grasa yung Diyos para sa kanila. Pero ikaw may pagkakataon ka nang magpagamit sa Diyos, tapos wala kang ginawa kundi magmaktol. Humingi ng humingi. So, mangyayari yung pagtamad tayo. Hindi tayo marunong magpasalamat. Hindi mo ginagamit kung anong meron ka. Gamitin mo. Ligtas ka, gamitin mo yung kaligtasan mo.
Alam mo ba, pag preach ka lang, kung nanggigigil ka na, preach ka muna, mag-soul win ka muna. Habang nag-soul win ka, iniisip mo, mga pare, ba't di sila nagso-soul win? Di naman nila kaya mag-soul win. Bakit sa kanila? Pag nag-soul win ka, sabihin mo, maniniwala ka sa pare. Bakit? Sinabi niya ba sa iyo yung kaligtasan? Pinapaasa ka lang niya na kaya ka niyang ligtas. Buhos mo yung galit mo kasi totoo naman yun. Wala sa pare, wala sa simbahan, wala sa relihiyon. Sabihin mo sa kanila na manggigil ka na wala sa kanila. Yung mga mayayaman, malalaking simbahan, wala sa kanila. Nasa sa akin, binigay ng Diyos. Ito po yung mabuting balita. Nasa yun, isipin mo yun. Pero kinakalimutan mo, bakit tamad ka mag-soul win? Diba? Saka ka mag-preach kapag susabog na sa loob mo. Diba? Pero yung talino, magsisimula, mag-soul win ka muna, one-on-one. Para mapaunawa mo. Kapag magaling ka na magpaunawa, madali na magpaunawa pag nag-preach ka. Pero matuto ka muna magpaunawa, mag-soul win ka muna. So, yun yung ano. Sige, buhos mo lahat. Kaya nga ako minsan, nag-live ako nun na hindi live. Yung tinitira ko yung mga relihiyon. Kasi ini-enjoy ko na parang nasa sa akin yung sagot. Ganun ako, diba? Malapit ako, adi ka, tara, nasa akin yung sagot. Ganun ako, diba? Kasi ini-enjoy ko yung kaligtasan ko Pero pag di mo yan gagamitin, kikim-kimin mo lang, hindi mo aaralin. Yung banal na spirito, nandyan, handa kang turuan, pero tinatago mo lagi. Laging laman, laging panandalian, laging madalian. Wala kang mararating sa buhay bilang Kristiyano. Enjoyin mo, gamitin mo. Masarap yun. Kaya ako, nung simula, turo agad ako. Masarap. Sa una, hindi ko pa alam yun. Pero, ewan ko, masarap magturo Masarap sabihin yung nalalaman mo, diba? Yung papakinggan ka. Kasi dati, marami rin akong kaibigan. Marami rin akong tao, kahit Hindi man ako pinapakinggan Pero ito, salita ito ng Diyos Parang inisip ko. Malamang, papakinggan na ako ng tao. Diba? Nakinggan na ako ng tao. Masarap. Masarap na makipag-usap ng may kabuluhan. May laman yung sinasabi mo. Hindi yung salita ka lang. Salita. So, ayun. Amen. Di tayo magtatapos. Pray po tayo. Tayo po tayong lahat. Amen. Ngayon, bago tayo mag-pray, si Elisha, kinausap niya yung isang sundalo na, hari. Sabi ngayon ni Elisha, itong bala ng pana na to, ito'y simbolo ng kaligtasan ng Panginoon. Kung ilang beses mo siya ihampas sa sahig, yun din yung ilang beses na matatalo mo yung kalaban mo. Pero bakit yung hari 3 beses lang hinampas? Alam mo bakit? Nagdududa siya. Hindi niya inano yung pribileyo na, pag hinampas ko to, mananalo ako. Hampasin ko talaga to. Kahit hanggang 100 beses. 3 beses niya lang hinampas. Bakit? Nagdududa siya. Laging nagdududa. Bobo. Hindi naniniwala. Pag sinabi ng Diyos na kaya kanyang bigyan ng mas masarap na mga bagay, naniniwala ka ba talaga? Na pag sinabi ng Diyos na paparanas niya sa iyo yung kapangyarihan niya pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, pupuspusin ka ng banal na spirit, naniniwala ka ba talaga? O ano lang yun para sa iyo? Pakitang tao lang, relihiyon lang. Kasi kung naniniwala ka talaga, aabusuhin mo. Hahampas-hampasin mo yung panang yun hanggang malaglag yung kamay mo. Magtuturo ka na magtuturo, mag-aaral ka na mag-aaral. Lord, ito na talaga, masigit to sa ginto, diba? Pag ginto, gusto nating maghanap pag ginto. Tara, hanap tayo ginto. Dapat ganun din sa Bible, diba? Grabe to. Kwento mo, pwede mo kwento. Galing ng verse na to. Grabe, paliwanag mo sa mga kapatid mo. Masarap yun. Yun yung kaligayahan ng Ako, papakinggan ko yun pag may lumalapit sa akin ganun. Ganun lagi si Ian. Dati, Kuya, anong ibig sabihin ng verse na to? Usap kami buong gabi, hanggang madaling araw, hanggang umaga. Kasi salitahan ng Diyos, yung sarap pag-aralan, parang ginto.
Abusuhin mo yung pagkakataon bilang Kristiyano. Kasi hindi lahat meron yan. Nasa sayo na. Palayain mo ba? Pray tayo. Amen. Ama, maraming salamat po sa inyong katuruan. Patawarin niyo po kami, ako, ang mga miyembro. Patawarin niyo po ang mga kapatiran. Lord, kung meron mang nagawa ang church na to na pagiging ingrata, Panginoon,